Praise the Lord and blessed be His most precious, glorious, and wonderful name. Amen. God is a good God. Kung tatanungin kita, ano sa palagay mong mas mahirap gawin ng ating Diyos? Ang iligtas ang kaluluwa ng isang tao sa impyerno? O ang pagalingin siya sa kanyang sakit at karamdaman? Siyempre, ang iligtas ang kaluluwa ng isang tao sa tiyak na kapahamakan at walang hanggang kapurusahan sa impyerno. Kaya nga isinugo niya pa ang kanyang anak. Kinailangan niya pang ipadala ang kanyang anak na si Jesus para maipako sa krus at mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, kung ibinigay niya sa iyo ang pinakadakilang himala, ang greatest miracle, ang kaligtasan ng iyong kaluluwa, para matyak din na hindi ka mapupunta sa impyerno, gasino na lamang para sa Kanya na hindi pagalingin ang iyong sakit at karamdaman. Gasino na lamang para sa Kanya na hindi ayusin ang relasyon mo sa iyong asawa, na hindi baguhin ang attitude ng iyong pasaway na anak. Gasino na lamang para sa Diyos na hanguin ka sa iyong kahirapan at mabayaran mo ang lahat ng iyong mga pagkakautang. Gasino na lamang na ipromote ka niya sa trabaho, o kaya ipaunlarin ang iyong negosyo. Kapatid, ang tanong, meron bang mahirap para sa Diyos? At ang sagot, wala. Siya mismo ang nagsabi sa aklat ng Jeremiah chapter 32 verse 27 ng ganito, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Sa makatwid, kapatid, kapag ikaw ay lalapit sa Diyos, pag ikaw ay mananalangin sa Kanya, tatawagin mo ang Kanyang pangalan dahil sa sipon o sa ubo, huwag mong iisipin. Nasasabihin sa iyo ng Diyos na, oh, sure, kayang-kaya ko yan, pagagalingin kita, walang problema yan. Pero kapag ka-cancer na, o kaya COVID-19 naman, yung ilalapit mo sa Kanya, idudulog mo sa Kanya, ipapanalangin mo sa Kanya, ang sasabihin niya naman sa iyo, ano ka mo? Cancer? COVID-19? Teka muna, sandali lamang. Ibang usapan na yan. Mahirap yata yan. Kailangan ko ng mas malakas na power para dyan. Kapatid, kaibigan, gusto kong sabihin sa iyo na minsan meron tayong mga bagay na nahihirapan na gawin. At minsan nga meron tayong sitwasyon na imposible na talaga. Pero uulitin ko sa iyo, walang mahirap para sa ating Diyos. Nothing is too hard for Him. Always remember yung sinabi niya po, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Of course, the answer is wala. As in wala. Actually, kahit imposible pa po ang iyong sitwasyon, madali lang po yan para sa ating Diyos na buhay. Naalala ko tuloy yung dalawang magkapatid na lumapit sa akin. Pareho po silang babae. Kaibigan ko po yung panganay, yung pong bunso nilang kapatid ay 18 years old pa lamang. At humingi sila ng tulong sa akin. Sabi ko, ano yun? Ipag-pray daw po yung kanyang bunsong kapatid. Sabi ko, bakit? Na-diagnose po pala ng doktor na meron pong bukol sa kanyang breast. Ang sabi po ng doktor sa kanya, kailangan talagang ma-operahan na yan kasi kung hindi, ay lalalayan. So, wala naman po silang pera. Sa Diyos na lamang po sila kumapit. At sabi ko, nananampalataya ba kayo na kaya talagang pagalingin ng Diyos natin ang iyong kapatid? Ang sabi naman po nilang pareho ay naniniwala sila. At nananampalataya talaga sila sa ating Panginoong Jesucristo. So sabi ko, kung ganun, ay magkaisa tayo sa panalangin. Kinausap ko yung kanyang pangalan ng kapatid. Sabi ko, pwede bang ituon mo yung iyong kamay sa tapat ng bukol sa dibdib ng iyong kapatid? So ginawa niya yun. At akin naman pong ipinatong yung aking kamay sa kamay ng kanyang nakatatandang kapatid. So kami po yung nanalangin. At kami po yung naghiwalay na matapos po kami manalangin. After 1 week po, nagkita kami. At masayang-masaya yung magkapatid na lumapit po sa akin. At ibinalita po yung sinabi ng doktor na hindi na kailangang operahin yung 18 years old na ito mula po sa kanyang bukol sapagkat wala na pong makitang bukol. Glory to God. Sa Diyos po talaga ang papuri. Kapatid, ngayon pa lamang gusto ko uling sabihin sa iyo na hindi ako ang nagpagaling sa kanya, hindi ako ang nag-alis ng bukol sa kanyang dibdib, hindi rin ng kanyang ate. Ang Diyos ang gumawa noong pag-aalis. Ang Diyos ang gumawa ng operasyon. Ang Diyos ang gumawa ng himala. Nawala ang kanyang bukol sapagkat humingi siya ng tulong sa Diyos. Nanalangin siya sa Diyos. Nakita ng Diyos yung kanyang katapatan, yung kanyang pangangailangan. Ang kanyang himala na kanyang hiningi, nakamtan niya.
At kapatid kaibigan, itong babaeng ito, itong 18 years old na ito, kailan lamang po ay nagkasalubong kami. Before dito pong quarantine, nagkasalubong kami, nakamusta po. May kasama na po siyang bata. At yun po ang kanya ng anak. At ang sabi niya, Pastor, breastfed ko po ito. Alam mo, kinilabutan ako nung sinabi niya yun. Sapagkat naalala ko yung kadakilaan at katapatan ng ating Diyos na wala talagang mahirap para sa Kanya. Nothing is too hard for our God. Always remember that. Kaya kapatid kaibigan, kung meron ka mga pangangailangan, kung meron kang gustong hingin sa Panginoon, kung ito man ay himala, lumapit ka sa Kanya. Huwag ka mahiya. Anak ka niya, tatay mo siya. Lahat na makabubuti sa iyo, na ayon sa Kanyang kalooban, ibibigay niya sa iyo yan. Hindi ka niya bibiguin. Kaya kung ano man yung mga pangangailangan mo sa sandaling ito man ay kagalingan mula sa sakit o karamdaman, ito man ay para maayos ang relasyon mo sa iyong pamilya, sa iyong asawa o sa iyong anak, sa iyong kapatid o sa iyong magulang. Kapatid, ito ang panahon para talagang dumulog ka sa Panginoon. Nothing is too hard for Him. Kung ikaw ay may problema sa bisyo mo at gusto mo na makalaya, lumapit ka sa Panginoon. Nothing is too hard for Him. Kapatid kaibigan, kung nalulugi ka na sa iyong negosyo, kung naubos na ang puhunan mo, lumapit ka sa Diyos, hingin mo ang iyong himala because nothing is too hard for Him. Kung ikaw naman ay natatakot, baka ikaw ay mawalan ng trabaho dahil nga sa pandemic na nararanasan natin yan, lumapit ka sa Diyos. Siya ay Diyos ng himala. Nothing is too hard for Him. Lumapit ka. Sapagkat ikaw ay Kanyang anak, pakikinggan ka niya, at ibibigay niya kung ano yung the best para sa iyo. So huwag tayong matakot na lumapit sa Kanya. Tayo ay lumapit sa Kanya with boldness in our hearts dahil alam natin siya yung ating Ama na nagmamahal sa atin. And of course, nothing is too hard for Him. So pwede na tayong manalangin. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po'y mag-pray. Hallelujah. Panginoon, kami nga po'y nagpapasalamat na muli sa iyo sa aming pong ginawang pag-aaral ngayon. Salamat po because you are the God of all flesh and nothing is too hard for you. Salamat o Diyos at nakikita mo ngayon ang mga pangangailangan ng iyong mga anak. Iba't iba ang mga pangangailangan ng iyong mga anak. Pero alam namin o Diyos na lahat ng pangangailangan namin is never too hard for you. Sa mga kapatid ko po na may sakit at may karamdaman, ikaw po ang humipo sa kanila. Ikaw ang magbigay ng kagalingan nila. At Lord, doon naman sa mga may bisyo at gusto makalaya, ikaw po ang magbigay ng kalayaan sa kanila. Lagutin mo, Panginoon, yung tanikala ng kaaway na matagal nang gumagapo sa kanilang mga buhay. Lord, salamat ng marami sapagkat ikaw rin na nag-aayos ng relasyon ng bawat isa sa amin, sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan. At maraming salamat din po, Panginoon, sapagkat ikaw magpapalago ng negosyo ng aking mga kapatid. Wala isa man sa kanila ang mababankrupt. Wala isa man sa kanila, Panginoon, ang magkukulang. Lord, ikaw magsusupply ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Maging, Panginoon, doon sa mga kapatid ko na merong trabaho, pero ngayon inangangamba na baka mawalan ng trabaho. Dalangin ko po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ibigay mo ang kanilang himala na hindi po sila matatanggal sa trabaho nila. Bagkus, Panginoon, mapopromote pa. Lord, salamat po ng maraming. Ikaw nga po ay Diyos na dakila. Ikaw po ay Diyos na tapat. Sa iyo lamang po ang papuri. Sa iyo lamang po, Panginoon, ang pagluluwalhati. Ang karangalan ay tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. And amen. At kapatid kaibigan, kung ngayon ka lamang nakapakinig ng ganitong mensahe, at kung nais mo magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon, kung bukal sa kalooban mo, nais kitang tulungan. Alam mo, hindi aksidente kasi yung pagkakapanood mo, pakikinig mo ng ating tinalakay. Talagang sinadya ito ng Lord. You have been set up by the Lord para makapakinig ng Kanyang salita at bigyan ka ng pag-asa. May pag-asa ka pa sapagkat mahal ka ng ating Diyos. Lumapit ka lamang sa Kanya, magtiwala ka lamang sa Kanya, manampalataya ka sa Kanya, siya ang iyong pag-asa. Kung nais mo siyang tanggapin sa iyong puso bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, gusto kitang tulungan na maging Panginoon mo siya at tagapagligtas ng iyong buhay. Pwede kang sumunod sa isang maikling panalangin na nagmumula sa kaibuturan ng iyong puso. Sabihin mo ito, Panginoong Jesus, maraming salamat. Ako'y inibig mo, bagamat ako'y makasalanan. Salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita ngayon sa aking puso bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Maraming salamat po. Sa iyo po ang papuri. Sa iyo po ang pagdakila. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Kapatid, congratulations. And I would like to tell you this and encourage you
na magpatuloy ka sa iyong paglago sa pananampalataya. Basahin mo ang Bible, manalangin ka sa Kanya directly, at humanap ka ng church kung saan ikaw ay pwedeng makapakinig ng salita, kung saan ikaw ay lalago, kung saan ikaw ay makakasalamuha ng mga believers din, at makiisa ka sa gawain ng Panginoon. Magpagamit ka sa ating Diyos, at alam kong pagpapalain ka ng ating Panginoon. At nandoon talaga yung katiyakan na kung ano man yung mga kinakaharap ng mga problema, lumapit ka sa Kanya because nothing is too hard for Him. Amen? So may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. All the blessings from the Bible be unto you and your family. As always, keep safe and of course, be COVID-19 free. In Jesus' name, Amen.